نور يجدد في المدى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa pakiramdam sa Ramadan. Alam naman po natin, malapit na tayo sa Laylatul Qadar. Bawat yugto ng Ramadan ay merong pakiramdam kung saan ngayon mo lang naramdaman o dati pa. At itong mga pakiramdam na ito ay nagpapalakas o nagpapasigla sa atin bilang mga tunay na mga manampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang mga nagtutulak sa atin sa paggawa ng kabutihan. At ito ang regalo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. At meron ding mga tinatawag nating tamis ng pananampalataya. Isa rin yan sa mga pakiramdam sa Ramadan. At minsan makakaramdam ka ng lungkot kasi nga kakaunti lamang ang iyong mga nagawa, lalo na sa pagbabasa ng Quran. At pinaramdam talaga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ito para sa atin, upang magbuni-muni tayo sa mga bagay-bagay na ating naligtaan sa ating pag-aayuno, sa ating pagsasala, at sa mga mabuting gawa na kailangan buuin po natin para maging katanggap-tanggap kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga pinanggagawa. Kasi nga, nagkaroon po tayo ng ikhlas, nagkaroon po tayo ng mga idea, o kaya nagkaroon tayo ng kaalaman na ito, mga bagay na ito ay kailangan magiging buo o kaya katanggap-tanggap sa harap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi tayo nagmamalaki sa ating mga pinanggagawa, bagkus hangad natin na magiging katanggap-tanggap lamang kay Allah upang papatawarin ang ating mga kasalanan at saka ipapasok tayo sa paraiso na kung saan yun po ang tahanan na walang hanggan para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya po mga kapatid sa Islam, isa sa mga pinaramdam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad sa hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ash-shahru Ramadan futihat abwabus sama wa uglikatit abwabus jahannam wa sulsilatul syayatin. Sa sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pumasok ang buwan ng Ramadan, binubuksan ang mga pintuan ng langit at isinasara ang mga pintuan ng impyerno at kinakadena ang mga demonyo. Kaya sa hadith ni sa Sahih Bukhari, ito isa sa mga pinaparamdam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito nararamdaman din natin kapag ikaw naging dalisay sa iyong paniniwala, mga kapatid. Ramdam mo na ang mga kalangitan ay binubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang habag. Halos maramdaman mo talagang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil yan sa iyong pagsunod sa mga utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam naman natin mga kapatid, kapag ikaw sumusunod sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mararamdaman mo talaga ang habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito, binubuksan ng Allah ang mga pintuan ng langit. Paramdaman mo yan eh. Pati nga ang pag-iyak mo sa iyong mga binabasa sa Quran, o kaya mga naunawaan mo sa banal na Quran, o kaya pag-alala mo sa mga impyerno, parang maramdaman mo na isinira rin ang mga pintuan ng impyerno. Subhanallah. Bakit ganun ang pakiramdam ng isang mga Muslim? Kasi nga, ito ang mga habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagpapatunay na si Allah ay nandyan, na si Allah ay isang Diyos na dapat nating sasambahin.
Kaya lagi nating dinidikir ang la ilaha illallah, mga kapatid. Ito pa, isa sa mga pakiramdam sa Ramadan, na maramdaman mo talaga ang mga satanas hindi gumagala. Subhanallah. Wasul sila shayatin, na nakakandado ang mga demonyo, mga kapatid. Kaya ito isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pakiramdam kung saan na nandyan po tayo sa siratal mustaqim, na sa tamang landas po tayo, na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, si Satanas, alam naman natin, nagmalaki sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala at nag-inganyo sa mga lahat ng mga masasamang gawain na patungo sa impyerno. At nanindigan din siya sa kasamaan, sa kasakiman, at sa lahat ng mga uri ng kasamaan, nanindigan siya at nabigkas niya sa harap ng Allah. Naliligawin niya ang lahat ng mga anak ni Adan sa tamang landas, at saka pupuntahan niya ang kanilang harapan, kanilang likuran, at uupo siya sa kanilang mga kanan at kaliwa. At hindi talaga sila at hindi sila matatagpuan na mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang ng paninindigan ng mga demonyo, lalo si Iblis. Naliligawin niya lahat ng mga anak ni Adam, mga kapatid. Kaya dahil doon, mga kapatid, na siya'y kinandado, nararamdaman natin, mga kapatid, na wala na siya. Pinaramdam ng Allah subhanahu wa ta'ala yun, para tayo gumawa ng kabutihan, lalo na sa buwan ng Ramadan. Kaya ang pakiramdam na yan, lumalakas sa atin, nagpapasigla sa atin sa pagtayo ng mga pagsala sa gabi at sa umaga. O kaya magkakain ng sahur, upang maipatuloy ang ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya, mga kapatid sa Islam, itong isa sa mga biyaya ng Allah na pinaparamdam din, lalo na ang sarap sa pagsamba sa Ramadan. Ang mga tarawih, pagbabasa ng Quran, sa sobrang gutom, pinipigilan mo talaga sarili mo, ang iyong pagdanasa, para kumain o uminom. Yun, kagandahan kasi yun, mga kapatid, na inaidulot yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga puso ng mga manampalataya, para tayo magsumikap, para tayo magpakahirap, para makuha lamang ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Ganun po tayo magsumikap. Huwag kang mag-alala, kapatid. Isusuklian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bawat hirap ng iyong dinanas dito sa buwan ng Ramadan. Kaya ang pakiramdam na yan, mga kapatid, yun ay nagiging positibo tayo sa paggawa ng mga kabutihan. Ganun naman ang tao, kailangan magiging positibo. At ito, isa sa mga pinakamagandang pagsasanay, mga kapatid, ang buwan ng Ramadan, na magiging positibo ka sa harap ng iyong mga suliranin. Lalo na kailangan mong mag-move on, kailangan mong gumalaw, kailangan mo humarap sa hinaharap, upang ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa araw na paghuhukom. Kasi nga meron tayong patutunguhan. Meron tayong araw na paghuhukom. Magtutuos tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bibilangin lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat nating mga pinanggagawa. Kung ikaw tumigil ka lang, hindi pa nga natapos, tumigil ka na sa gitna o sa una o sa panghuli, kung tumigil ka, wala kang mapapala dyan. Bagkus malilihis ka pa sa tamang landas. Kaya habang may buhay, mga kapatid, meron tayong pag-asa at meron tayong pagkakataon na harap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dyan, gumagawa tayo ng kabutihan. Kaya sa buwan ng Ramadan, pinaparamdam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating buhay sa hinaharap. Lalo na sa pagpapasting, wala kang kain, gutom ka, sakit ulo mo, uhaw ka, pagod ka, o lahat ng mga hirap sa buhay, mga kapatid, o kaya kalam ng sikmura, o ano pa dyan, babaho ang hininga, pinaparamdam yan ng Allah para ikaw ready ka na doon sa araw na paghukom. Kasi nga tatayo tayo doon kay Allah eh. Tatayo ka doon ilang taon. Subhanallah, 50,000 years. Doon ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, tatayo ka lang. Kaya ganun ang mga natin, mga kapatid. Dapat sanay ka na dyan dito sa buhay sa Ramadan.
buhay Muslim sa buhay ng Ramadan na ikaw ay mag-isa, Allahu Akbar, papalad ka kasi nga gumawa ka ng kabutihan. Kaya mga pag-iwan natin sa mga masasama, at isa sa mga mga kapatid, alam naman natin, gusto natin magiging malapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusto natin nandoon tayo sa kanyang harap. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon na gumawa ng kabutihan habang malakas ka pa. Huwag mo nang hintayin, nandoon ka na sa ospital, o kaya nandoon ka na sa higaan, nakahiga, na hindi ka na makagalaw, o hindi ka na makahawak, o ano pa dyan mga bagay kung saan nag-iepekto sa paggawa mo ng kabutihan. Huwag mo nang hintayin yun habang bata ka pa lang, habang malakas ka pa, habang may hininga ka pa, gumawa ka ng kabutihan. Yun ang pinaparamdam ng Allah para hindi tayo magsisi sa araw kung saan hindi ka na makagalaw. Subhanallah. Kasi nga, nagkasakit ka na, matanda ka na, nanghihina ka na, o ano pa dyan mga karamdaman na kumapit sa iyo. Kaya mga kapatid sa Islam, ito tuparin natin ang ating pangako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagtupad natin na tayo'y mga alipin ng Allah na kailangan nating sumunod sa kanyang mga utos. At kailangan din natin palugurin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga, yun ang tungkulin ng mga alipin. Dahil doon mga kapatid, kung nagiging alipin tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay nagiging ikhlas pala, magiging ikhlas ka pa, magiging talisay ka pa sa paggawa ng kabutihan. Kaya kung ikaw isampol na lang sa pagkatapos ng Ramadan, bumalik ka na naman sa iyong sigla sa paggawa ng kasamaan, ibig sabihin, nagiging tamad ka sa buwan ng Ramadan. Kaya ang pakiramdam na yung mga kapatid, pagbalik sigla sa paggawa ng kasamaan, ay huwag nating sanayin dyan ang sarili natin. Alam naman natin, mayroong sinabi si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Sabi niya, وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ innahu lakum aduhum mubin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa mga pinagpastulang hayop ay para sa pagbubuhat at sa karne. Kumain kayo sa anumang ipinagkaloob sa inyo ng Allah, at huwag ninyong susundin ang mga yapak ni Satanas. Sapagkat tunay siya ay inyong malinaw na kalaban. Kaya sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito mga kapatid, napakalinaw dito mga kapatid. Huwag nating susundin ang mga yapak ng Satanas. Kaya dahil doon, ang mga yapak ng Satanas mga kapatid, iyon ang dapat nating maramdaman din natin yan, lalo sa buwan ng Ramadan, na dapat natin, ang ating pakiramdam dyan, dapat pagkamuhi. Dapat namuhi ka sa mga paggawa ng kasamaan. Hindi lang lahat puro kasiyahan, puro kagalakan. Wag. Dapat maramdaman mo yung paggawa ng masama ay papuntay yan sa yapak ng Satanas. Dapat namumuhi ka dyan. Inaayawan mo yan. Kailangan tanggihan mo yan. Huwag maging bulag sa katotohanan. Huwag maging bulag sa pagnanasa. At huwag maging bulag sa kasamaan na maghahantong sa iyo sa kaparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil doon mga kapatid sa pakiramdam na yan, pagkamuhi sa paggawa ng masama, yan malaking tulong sa iyo yan mga kapatid. Napakalaking tulong yan sa paglago mo sa iyong pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah, magiging mabuting tao ka kasi nga nalaman mong kabutihan at nalaman mo rin ang kasamaan. At alam naman natin kapag nalaman mo kabutihan, ibig sabihin gagawin mo. Kung nalaman mo masama, ibig sabihin layuan mo. Kasi nga patungo yan sa pagsunod sa yapak ng Satanas. At si Satanas ay papunta sa impyernong apoy. Kaya dahil doon mga kapatid, iba ang pagiging masigasig ng Satanas at sa buwan ng Ramadan. Alam naman natin nanghihina sila, wala sila, sarado sila, o kaya nakandado sila. Kinandado sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dahil doon,
iano mo na ito. Dapat ilayo mong sarili mo sa mga demonyo, sa mga satanas. Kasi nga, magsaya palang pakiramdam mo kapag malayo sa iyo si satanas. Kaya pagkatapos ng buwan ng Ramadan, kakalasin na naman kanilang mga kandado at gagala na naman sila. Dapat ikaw, kung anong naramdaman mo dito sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, na malayo sa iyo si satanas, dapat maramdaman mo rin yan after ng Ramadan. Para hindi siya, hindi kanya maluko, mga kapatid. Para hindi siya makapagbigay ng mga masasamang bulong para sa iyo. Allahu Akbar. Kaya itong pakiramdam na ito, mga kapatid, ito isa sa pinakamagandang pakiramdam natin sa buwan ng Ramadan, na malayo sa atin si Satanas. Kasi nga, tignan nyo sa araw ng paghuhukom, si Satanas, anong mangyari sa kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sabihin ni Satanas, nang natapos ang pangyayari, katiyakang si Allah ay nangako sa inyo ng totoong pangako, at nangako rin ako sa inyo. Kaya lang, kayo'y aking pinagtaksilan. Subhanallah, pinagtaksilan silang demonyo. At wala ako para sa inyo na naging kapangyarihan, maliban na kayo'y aking inanyayahan, at saka tumugon naman kayo sa akin. Kaya't huwag ninyo akong sisihin, pagkus sisihin ninyo ang inyong mga sarili. Wala naman akong maitulong sa inyo at wala rin kayong maitulong sa akin. At sa katunayan, ako ay nagtakwil sa anumang itinambal sa inyo noon sa akin. At katotohanan ng mga mapag-api ay mapasa kanilang mahapding kaparusahan. Ito yung sinabi ng Allah. Subhanallah. Kwento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pangyayari kung saan ang demonyo at ang mga tao ay magsisisihan sa bawat isa. Sinisisi nila si Satanas. Kaya ang mga pakiramdam natin sa Ramadan, mga kapatid, na malayo si Satanas, dapat hanggang katapusan ng mundo, hanggang mawala ka dito sa mundo. Kaya ito isa sa mga pinakamagandang mga kapatid, at isa sa mga pinakamagandang pakiramdam din sa buwan ng Ramadan, ang tinatawag nating kapatanagan. Allahu Akbar. Maging mapanatag ka, peaceful, mapayapa ka. Sa pagdarasal mo, nakakaramdam ka ng kapatanagan na hindi mo pa nahanap noon. Kaya dahil doon sa kapanatagan na naramdaman mo sa buwan ng Ramadan, mga kapatid, lalo na sa pagsasala mo ng 5 pagdarasal, 5 obligasyon, salawatul khams, tinatawag natin salawatul khams. Kapag naramdaman mo yan, kailangan ipatuloy mo yan, kapatid. Kasi nga masarap ang pakiramdam dyan. Naramdaman mo sa buwan ng Ramadan. At kaya kailangan hanggang katapusan, dapat magsala ka pa rin ng 5 bisang araw. O kaya sa buwan ng Ramadan, ikaw ang pag-aayuno mo, dapat ipatuloy mo yan. Taon-taon. 1 buwan, kailangan mo mag-fasting. Allahu Akbar. O kaya sa pagbabasa ng Quran, nakakaramdam ka ng kapatanagan. Kailangan basahin mo rin yan ang Quran, hindi lang sa Ramadan. Kaya ang pakiramdam na yan, mga kapatid, ay napakaganda. Lalo na sa pagdidikir din, Allahu Akbar. Ang sa dikir, wala talagang tatalo sa dikir. Ang dikir, kapag ang iyong bibig ay basa sa pagdikir kay Allah subhanahu wa ta'ala, laging basa, ibig sabihin, lagi mo binabanggit ang pangalan ng Allah, lagi mo binabanggit ang papuri kay Allah, lagi mo binabanggit ang pagiging dakila ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkakaroon ka ng kapatanagan. At alam naman natin, kapag bukang bibig mo yan, sa araw kung saan kailangan mo mabanggit ang la ilaha illallah, sa huli mong hininga, papasukin ka pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid sa Islam, huwag natin itong kalimutan ang ating pakiramdam sa buwan ng Ramadan na ito. Huwag natin kasi ang iba, pagkatapos ng Ramadan, nag-iiba sila. Hindi mo na sila makikita ng nagsasala, hindi mo na sila nakikita nagbabasa ng Quran, hindi. Dapat dito pa lang sa buwan ng Ramadan na ito, huwag mong kalimutan para dala-dala mo pa yan hanggang sa sunod pa na Ramadan. Allahu Akbar.
kaya sa atin mga Muslim tayo, nagpa-fasting pa tayo ng 6 na araw sa sa Shawwal. Kasi nga gusto natin magkakaroon tayo ng fasting na 1 taon. Yun pakiramdam yun eh. Kasi nga nagustuhan mo na, nasanayan mo na, nagustuhan mo na, alam naman natin yung kasanayan dito, nasanayan mo na. Ibig sabihin, nasanayan mo na palugurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nasanayan ng katawan mo. Mali yun. Nasanayan ng katawan mo, ano lang yung makamundong bagay yun eh. Kailangan nasanayan mo na palugurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Na dinudugtong mo talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dinudugtong mo talaga sa tamang paniniwala para hindi ka po mawala sa Islam. Kaya huwag mo kalimutan yan. Ang mga pakiramdam mo sa buwan ng Ramadan. Kasi nga ito nagpapalakas sa atin, sa ating religion. Kaya ang ating pananatili sa Islam, mga kapatid, dahil yan sa ating mga pakiramdam na kabutihan na ating inaalala lagi. Kaya nananatili tayo sa religion eh. Kasi nga nandito ang kapanatagan, nandito ang kasiyahan, nandito ang kagalakan, nandito lahat-lahat ng mga uri ng pakiramdam na ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kayang ayusin ang iyong buhay, na kayang dalhin ka sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya yan ang ating pananatili sa ating religion, mga kapatid. Alam naman natin sa araw ng paghukom, kung nakarating ka doon sa paraiso, sapat na lahat ng mga ginawa mo dito sa mundo, laging sapat na. At pipiliin mo talaga sa piling ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit si Prophet Muhammad sallam si Prophet Muhammad sallam, pinapili ng Allah, kung gusto mo, dito ka na lang sa mundo. Samahan mo yung mga tao dito. Hindi pinili ng propeta, pinili niya ang Rafiqul A'la doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mas katas-taasan pa doon. Allahu Akbar. Propeta nga pinapili, gusto niya mabuhay, wala problema. Hanggang magiging immortal siya, subhanallah. Pero hindi pinili ng propeta. Kasi nga naramdaman niya na mas maganda doon sa paraiso. Kasi nga mga pagsamba natin, naramdaman niya na yan eh. Ang saya, masarap, matamis, lahat ng mga positibong mga pakiramdam. Kaya Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, kaya palatandaan kasi yan, mga kapatid, na natanggap ang iyong mga gawa. Kaya dahil sa pakiramdam natin yan, naramdaman natin na maging mababait ka, naging mabuti ka, nagiging magalang ka, nagiging religyoso ka. Tanda na yan na tinanggap ang iyong mga gawa. Lalo na pag-iwas mo sa mga kasalanan, subhanallah. Naramdaman mo yan. Allah, yun ang isa sa mga magandang balita yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya. Allahu Akbar, na napapasaya siya sa kanyang mga mabuting gawa. Kaya meron ngang dito, isa sa mga dapat, kaya sa mga nakakaramdam ng mga ganito, umiiwas na lang sa mga kasalanan. Mas mainam pa paggawa ng kabutihan kaysa paggawa ng masasama. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa idha sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahilin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at kapag nakarinig sila ng mga masasama, lumalayo sila roon at kanilang sabihin, sa amin ang aming mga gawa at sa inyo inyong mga gawa. Kapayapaan ay mapapasa inyo. Hindi namin hinahanap ang mga ignorante. Kaya hindi namin gusto ang mga ignorante. Yun ang ating mga kasi naramdaman mo na ikaw nasa tamang landas na. Bakit makikinig ka pa sa mga masasama? Lalo na mga sinasabi na ganito gawin natin, ito. Alam mo naman masama yan Tapos makikinig ka ba dyan? Mas mainam lumayo ka dyan. Allahu Akbar. Kaya ang pakiramdam natin, mga kapatid, na sa tama na tayo, huwag na tayo makinig ng mga masasama. Mga mali, mga kabulaanan, o ano pa dyan, mga bagay kung saan mapapahamak lang ang iyong kaluluwa dyan.
Hmm? Kaya sasabihin mo na lang kapayapaan ay mapasa inyo. Kapayapaan na lang, peace na lang. Hindi namin gusto ang mga ignorante. Kasi nga kawawa sila kasi nga wala silang kalam-alam at magsasalita pa ng mga bagay kung saan para sa pangkalahatan pa o dubila. Kaya ito ang ating magbasa na lang tayo ng Quran, makinig tayo ng mga Islamic lecture o ano pa diyan. Kaya po sa mga kapatid, ang takot din mga kapatid, isa sa mga pinakamagandang pakiramdam din yan sa buwan ng Ramadan. At alam naman natin na ginawang tungkulin ang pag-aayuno dahil yan sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng Allah, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, itinakda sa inyo ang pag-aayuno katulad sa pagtakda sa mga nauna. Bago pa sa inyo, baka sakali kayo'y matatakot. Yun ang doon, matatakot. Takot talaga kapatid. Ang takot natin sa Diyos. Dapat kayo, pinakamahalagang bagay yan, ang matakot tayo sa Diyos. Lalo na sa panahon natin, talamak ang paggawa ng kasamaan. Talamak ang pagbibenta ng mga droga, alak, ano pa dyan, mga masasama. Talamak masyado. Kaya ang takot sa Diyos mga kapatid, napaka-importante. Kaya kapag ikaw sa buwan ng Ramadan nakaramdam ng takot kay Allah, payo ko kapatid na ipatuloy mo yan hanggang kukunin ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takot natin sa Diyos. Lalo na ang iba ngayon, bulag na sa katotohanan. Hindi na nila alam ang Diyos nila, napakadami na. Pero sasabihin nila, isa pa rin yan, subhanallah. Sasabihin nila si Jesus, yun din ang Ama. Ang Ama, yun ang Diyos, subhanallah. Hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasabi. Pero tayo mga kapatid, alam natin ang takot. At alam natin ang Diyos ay napakasiluso. Alam natin pakiramdam ng selos eh. Kapag nakita mo din ang iyong minamahal, tapos doon pala sa iba, nasisilos ka, galit na galit ka. Ang Diyos pa kaya, sasamba ka doon kay Jesus? Hindi siya nagagalit, hindi siya nasisilos. Kaya dahil sa takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, hindi tayo pupunta sa tinatawag na shirk, sa pagtatambal. Kasi nga mapapahamak ka lang dyan. Bagkus buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat mong mga nagawang kabutihan. Kaya dahil doon mga kapatid, ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na naramdam talaga natin yan sa buwan ng Ramadan yan, magandang hudyat na yan, na ikaw ay nakagawa ng katanggap-tanggap sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya ang pananatili natin sa pagsamba, nagiging malakas. At alam naman natin kapatid, kapag ikaw nanatili sa pagsamba, mababanggit mo yan hanggang sa libingan mo. Alam mo naman natin may tatanong doon. Kaya merong sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't patatagin ng Allah mga yaong sumasampalataya gamit ang matibay na salita sa buhay sa mundo at sa huling araw, at ililigaw ng ang mga mapang-api. At gagawin ng Allah ang anumang kanyang nanaisin. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pananatilihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malakas o matibay na salita. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya, ang pagsabi natin ng la ilaha illallah, hanggang sa araw paghukom, mabanggit-banggit mo yan. Lalo na sa libingan, mayroong katanungan doon, 3 lang na tanong Pero kung hindi ka nanatili sa pagsamba kay Allah, malilimutan mo yan. Kasi nga, sisigawan ka ng mga anghel na mamabagsik. Sisigawan ka nila kung sino ang Diyos mo. Subhanallah. Hindi mo masagot. Sino lang ang Diyos mo, hindi mo masagot. Audubillah. Kung sino propeta mo, hindi mo masagot. Kung anong religion mo, hindi mo rin masagot. Kaya sana
ang mga ganito mga kapatid, dapat manatili talaga tayo sa pagsamba. Ang ating mga naramdaman sa Ramadan, dapat manatili talaga to para hindi po tayo mapapahamak sa araw ng paghukom kung saan nandoon na si Allah subhanahu wa ta'ala at wala na pong babalikan doon. Kapag nandoon nga na sa araw paghukom, kahit anong sigaw mo, kahit anong iyak mo, kahit anong paghihingi mo ng awa kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang silbi, wala nang saysay. Kasi nga, yun na po ang huling araw. Yun ang tinutukoy natin, Yawmil Akhir. Yawmil Akhir. Ibig sabihin, huling araw na kasi nga wala nang kasunod na araw. Kaya dahil doon sa huling araw na yun, wala nang pagsisisi. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.